Madalas nating inaabangan at nakikita sa kanyang YouTube channel, si Doc Willie Ong, na may halos 10 million subscribers sa naturang channel nito. Si Doc Willie ay isang doktor na nag-specialize sa cardiology. Lagi siyang nagbibigay ng mga payo at lectures regarding sa ating kalusugan. Tumakbo ito ng nakaraang halalan 2022 sa pagka-vice-presidente ngunit hindi pinalad. Gayunpaman, ay nagpatuloy ito sa kanyang advokasya sa mabuti at malusog na pangangatawan. Nitong nakaraang mga araw ay nagulat ang marami sa ginawa nitong anunsyo hinggil sa kanyang kalusugan. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Nakapagod po. Nakakimo ako, nakakimo. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Very rare. Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Inanunsyo nito sa kanyang YouTube channel na na-diagnose ito ng sarcoma o bukol sa kanyang tiyan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sarcoma? Ito ay uri ng tumor o cancer na maaaring makita sa bawat parte ng katawan. Maaaring magmula sa buto hanggang sa mga soft tissues. May sukat na 16 by 13 by 12 cm ang bukol na nakita sa loob ng tiyan ni Doc Willie. Ang sukat na ito ay lubhang malaki at napakadelikado. Sa katunayan, sa kaso ni Doc Willie ay hindi na maaring operahan pa ang bukol nito. Isang masaklap at masakit na katotohanan. Ano nga ba ang nagiging sanhi ng sarcoma? Hindi pa matukoy ng mga scientist at mga doktor kung ano nga ba ang specific na sanhi ng sarcoma. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral ay maaring sanhi ito ng DNA mutation na kung saan minsan, ang ating cells ay nagkakaroon ng abnormal na paglaki at nagiging sanhi ng tumor. Ilan din sa mga risk factors nito ay ang mga sumusunod. Hereditary. Maaring mo rin itong mamana galing sa iyong mga magulang at sa iyong mga previous generations o mga ninuno. Radiation exposure. Ang uri ng enerhiya na ito galing sa araw at iba pang mga pang-araw-araw nating gamit gaya ng mga appliances sa bahay at cellphones ay maaring magbigay ng tsansa na ikaw ay magka-sarcoma. Ngunit huwag mabahala dahil maliit lamang ang amount ng radiations na inilalabas ng ating mga appliances at cellphones. Huwag lamang itong abusuhin. Lymphedema o ang madalas na pamamaga ng lymph nodes. Exposure sa mga harmful chemicals gaya ng sa industrial at agricultural chemicals. Maaari itong magdulot ng sarcoma sa atay. Exposure sa virus. Mayroong uri ng virus na kung tawagin ay herpes virus A. Maaari itong magdulot ng Kaposi sarcoma lalo na sa mga compromised ang immune system. Paano natin maiiwasan ang sarcoma? Walang perpektong depensa laban sa mga sakit. Kahit sa simpleng lagnat lang hanggang sa cancer. Ang pinakamainam na gawin ay bawasan ang exposure sa mga risk factors. Gaya ng mga nabanggit kanina. Iwasan ang bisyo at mainam din na alamin ang family history pagdating sa mga sakit. Paano naman nagagamot ang sarcoma? Ang paggamot sa sarcoma ay nakadepende sa uri nito. Kadalasan, ang mga pasyenteng may sarcoma ay dumadaan sa mga medical procedure gaya ng chemotherapy at radiation therapy. Isa rin sa mga option ay surgical procedure o yung pag-aalis ng bukol upang hindi na ito kumalat at lumala pa. Ngunit tandaan na hindi garantiya ang mga procedures na ito lalo na kung nasa late stage na ito ng sakit. Kaya mas mainam na mas maaga itong nade-detect. Mas malaki ang tsansa ng survival. Ugaliin ang malusog na pangangatawan. Kumain ng tamang pagkain at sa tamang oras. Maging positibo sa mga bagay-bagay sa buhay. Walang garantiya ang buhay. Walang nakakaalam ng kinabukasan. Ganun pa man ay mayroon tayong kasiguraduhan sa Diyos. Kaya huwag kalimutan ang pagdarasal.